Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang babae sa ating kwento ngayon ay kinilalang si Mevi Novitesari, 25 years old. Si Mevi ay nagmula sa Java, Indonesia. Siya ay may isang nakababatang kapatid na lalaki. Ang kanyang mga magulang naman ay magsasaka. 20 years old pa lamang si Mevi nang siya ay ikasal sa kanyang kasintahan. Nagkaroon si Mevi at ang kanyang asawa ng isang anak na babae. Subalit makalipas lamang ang isang taon, matapos niyang ipanganak ang kanilang anak, naghiwalay si Mevi at ang kanyang asawa. At napunta kay Mevi ang kustodiya ng kanyang anak. Dahil sa nangyari, hindi na nakapagtapos sa kolehiyo si Mevi at siya ay nagtrabaho na lamang. Hanggang sa dumating nga ang taong 2020 nang nangyari ang pandemic. Lahat nga ng ekonomiya ng bawat bansa ay naapektuhan. Nakita itong oportunidad ni Mevi para magtrabaho na lamang sa ibang bansa nang sa gayon nga ay malaki din ang kanyang sasahurin. Pero bago pa man tuluyang magkaroon ng restriction, nakarating na si Mevi sa Singapore. At dito nga siya unang nagtrabaho bilang domestic helper. Masayahin at mabait si Mevi kaya agad din siyang nagkaroon ng mga kaibigan. Kaya naman naging madali para sa kanya ang buhay abroad dahil may mga nakilala siyang domestic helper na mula din Indonesia. Si Mevi ay nagtitira lamang ng 4,000 pesos para sa kanyang sarili mula sa kanyang sahod. At ang malaking porsyento ng kanyang sahod ay ipinapadala niya sa kanyang mga magulang at anak. Makalipas naman ang 2 taon, lumipat si Mevi sa Hong Kong para magtrabaho bilang domestic helper sa iba namang pamilya. At agad ding nagkaroon ng mga kaibigan si Mevi sa Hong Kong. Ang mga kaibigan ni Mevi ay katulad din niya na nagsasakripisyo sa Hong Kong para sa kani-kanilang mga pamilya. Taong 2020 nang nakilala ni Mevi ang isang lalaki. Ang lalaki na ito ay si Jamie Tuezi Champan, 34 years old. Nagkakilala sina JB at Mevi sa isang tindahan malapit sa coffee shop na pagmamay-ari ni Jamie. Ang nanay ni Jamie ay isang Chinese at ang kanyang tatay naman ay mula England. Nakapagtapos ng kolehiyo si Jamie sa England. Ang asawa naman ni Jamie ay tawagin na lang nating Anne, 36 years old. Si Anne ay isang Hong Kong national at mayroon silang isang anak ni Jamie. Taong 2014 nang permanente nang tumira sina Jamie at Anne sa Hong Kong at sila nga ay tumira sa isang high-rise apartment sa Ap Liu Chau. Sa Hong Kong, nagtayo si Jamie ng iba't ibang mga negosyo. Ang una niyang tinayong negosyo ay ang Greaves, isang Italian ice cream shop. Pagkatapos ay itinayo naman niya ang Barista by Greaves, isang coffee shop na matatagpuan sa Central Hong Kong. Ayon nga sa mga ulat, ang mga customer ni Jamie ay mayayamang tao, lalo na ang coffee shop niya ay malapit sa Tiffany & Co., Christian Dior at Salvatore Ferragamo. Tumutulong din si Jamie sa pagpopromote ng produkto na ginagawa ng kanyang tatay at kapatid. Ito nga ay ang Brew Buddy, isang coffee making machine. Nang magkakilala, naging magkaibigan sina Jamie at Mevi, hanggang sa nahulog na nga ang loob ng dalawa sa isa't isa. Inamin naman ni JB kay Mevi na siya ay may asawa at anak na. Pero nagkaroon pa din sila ng bawal na relasyon. Sinabi ni Jamie kay Mevi na kung talagang gusto niyang ipagpatuloy ang kanilang relasyon, walang dapat pagsabihan si Mevi na sila ay magkasintahan. At dahil nga sa kagustuhan ni Mevi na ituloy ang kanilang bawal na relasyon, sumunod siya sa sinabi ni Jamie. Inilihim ni Mevi sa kanyang pamilya ang tungkol kay Jamie. Pero nakwento niya sa iba niyang mga kaibigan ang tungkol sa relasyon niya sa lalaki. Sa tuwing day off ni Mevi, lihim silang nakikita ni Jamie at nagpupunta siya sa kondo ng lalaki. Si Mevi ang nagpapasaya kay Jamie lalo na kapag stress ito sa trabaho o nag-aaway sila ng kanyang asawa. Napakasaya naman ni Mevi sa piling ni Jamie dahil nararamdaman niya kung paano alagaan ng lalaking kanyang minamahal. Sa tuwing magde-date ang dalawa, binibilhan ni Jamie si Mevi ng iba't ibang mga regalo. October 2024 nang matanggap nga ni Mevi ang masamang balita mula sa kanyang employer. Sinabi ng employer ni Mevi na lilipat na sila sa ibang bansa at hindi na sila kukuha pa ng domestic helper. At dahil nga dito, kinailangang maghanap ng bagong employer ni Mevi. Kasabay nito, kailangan din niyang umuwi sa Indonesia para i-extend ang kanyang visa. Ilang araw nga bago ang nakatakda niyang pag-uwi, madalas siyang tumawag sa kanyang pamilya para i-update sila sa mga nangyayari sa kanya.
Sa kanyang mga papeles, nakatakda si Mevy na umuwi ng Indonesia noong October 28, 2024. October 27 nang nagpunta sa mall si Mevy para mamili ng pasalubong para sa kanyang pamilya. Nakipagkita din siya sa kanyang mga kaibigan para kunin ang ipasasabay nilang pasalubong sa kani-kanilang mga pamilya sa Indonesia. Pagkatapos ay umuwi agad si Mevy sa bahay ng kanyang amo para ayusin ang kanyang maleta. Habang nag-aayos si Mevy ng kanyang mga gamit, bigla na lamang nag-ring ang kanyang cellphone. Ang tumatawag nga ay walang iba kundi ang boyfriend niyang si Jamie. At agad naman niyang sinagot ang tawag nito. Sa tawag, sinabi nga ni Jamie na sila ay magkita ni Mevy. Masaya namang pumayag si Mevy dahil gusto niyang makita sa huling pagkakataon ang kanyang boyfriend. Subalit ang hindi niya alam, kakausapin siya ni Jamie dahil makikipaghiwalay na ang lalaki sa kanya. Ayaw na kasi ni Jamie na malaman pa ng kanyang asawang si Ann ang relasyon niya kay Mevy para hindi masira ang kanyang pamilya. October 27, bandang alas 11 ng gabi, dumating sina Mevy at Jamie sa Waterfall Bay na nasa Pok Fu Lam. Ang Waterfall Bay ay sikat na atraksyon sa Hong Kong dahil madali itong puntahan. Ang Waterfall Bay ay parte ng Cyberfort Waterfront Park. Kapag binaybay mo ang park, may mga bakod at sa dulo ng mga bakod na ito ay ang Waterfall Bay. Nagpunta sina Jamie at Mevy sa tuktok ng talon para mag-usap. Sinabi ni Jamie kay Mevy na kailangan nilang maghiwalay. Sinabi din ng lalaki kay Mevy na mas pipiliin niyang makasama ang kanyang asawa at anak kaysa sa kanya. Nagulat naman si Mevy sa sinabi ni Jamie dahil ang buong akala niya magiging masaya ang gabi na iyon. Galit na galit siya kay Jamie at sinabing hindi siya papayag na hiwalayan siya nito. At labis nga siyang nasaktan dahil mahal na mahal niya si Jamie. Napakasakit para kay Mevy na iiwan lang siya basta-basta ng isang lalaki. Pinaalala din ni Mevy kay Jamie ang mga panahon na siya ang nandoon para sa lalaki nang hindi sila magkaayos ng kanyang asawa. At maya-maya pa nagkaroon na nga ng sagutan sina Mevy at Jamie. Nagalit na nga si Jamie kay Mevy. Sinabi niya na dapat magpasalamat pa nga si Mevy sa kanya dahil sa mga mamahaling regalo na hindi naman daw kayang bilhin ni Mevy. At sumagot naman si Mevy kay Jamie at sinabi niya na sasabihin niya sa asawa ng lalaki ang tungkol sa bawal nilang relasyon. Tinakot ni Mevy si Jamie na kung sila ay maghihiwalay ay ipagkakalat niya ang pakikiapin ng lalaki para mawala ng mga customer ang kanyang coffee shop. Sa galit nga ni Jamie, may kinuha siyang matigas na bagay at ipinalo ito kay Mevy. At tila nga nahilo si Mevy at natumba sa bangin ng talon. Pero imbis na tulungan ni Jamie si Mevy, hinayaan niya lamang ang babae. At nang malapit na nga mahulog si Mevy sa talon, bigla na lamang niyang iniwan ang babae. Kinuha pa nga ni Jamie ang bag ni Mevy. At maya-maya pa mula sa tuktok ng talon, tuluyan na ngang nahulog sa ilalim ng talon si Mevy. Dire-diretso ang kanyang pagkakahulog at tumama ang kanyang ulo sa mga bato. At dahil sa tindi ng kanyang tinamong mga pinsala, agad siyang nasawi. Tumakas naman si Jamie sakay ng isang taxi. October 28, bandang alas 7 ng umaga, ang guard ng Waterfall Bay ay may natagpuan na kakaibang bagay na lumulutang sa tubig. At nang lapitan niya nga ito, laking gulat niya na makita ang isang labi ng babae. Agad namang tumawag ng mga pulis ang nasabing gwardya. Mabilis namang dumating ang mga pulis at ambulansya. Dinala ng ambulansya ang mga labi ng babae sa laboratorio para sumailalim ito sa autopsy. At dahil walang ID o kahit anong pagkakakilanlan, hindi agad nakilala ng mga pulis ang babae. Ang tanging nakuha lamang mula sa labi ay susi at cellphone na nasira dahil sa tubig. Noong una nga, kumalat ang tungkol sa babaeng nasawi sa Waterfall Bay. At inakala nga na isang Pinay ang namatay dahil sa kanyang itsura. Ngunit pinabula na naman ito ng Deputy Consul General of the Philippines sa Hong Kong na si George Soriano na base sa database ng Philippine Consulate walang larawan na katulad ng itsura ng biktima. Inakala din ng mga pulis na ang biktima ay kinuha ang kanyang sariling buhay. Pero dahil sa resulta ng autopsy, lumabas na bago pa man mahulog ang biktima sa tubig, may tinamo na siyang pinsala sa kanyang ulo. Ibig sabihin, hindi aksidente o hindi kinuha ng biktima ang sarili niyang buhay. May mga nakita din kasing indikasyon na may pumalo sa ulo ng biktima bago pa man siya mahulog sa talon. Lumabas din sa autopsy na dahil sa mga tinamong pinsala at pagkakalunod, ito ang naging sanhi ng pagkamatay ng biktima.
Sa investigasyon nga, nadiskubri ng mga pulis na may CCTV sa paligid ng talon. Hindi naman na isinapubliko pa ang kuha ng mga CCTV na ito. Pero sa CCTV, nakita ng mga pulis ang isang babae at isang lalaki na papunta sa talon ng gabi ng insidente. At makalipas lamang ang 30 minuto, mag-isa na lamang umalis ang lalaki sa nasabing lugar. Hanggang sa isang araw nga, nakilala na ng mga pulis ang biktima na ito ay si Mevi. Kasabay nito, nakausap ng mga pulis ang isang witness na isa ring domestic helper. Ayon sa babae, pauwi na siya mula sa Waterbay Fall na nakita niya si Mevi at ang lalaki na kasama nito. Narinig daw ng witness si Mevi at ang lalaking nagtatalo. Sa pagpapatuloy nga ng investigasyon, nakausap ng mga pulis ang ibang domestic helper na kaibigan ng biktima. Ayon sa kanila, isa lang ang nasa isip nilang lalaki na maaaring kasama noon ni Mevi. Walang iba kundi ang boyfriend nito na si Jamie. Nagawa naman ng mga pulis na makuha ang data ng nasirang cellphone ni Mevi. Dito, may nakita silang dalawang larawan ni Mevi at Jamie na magkalapit ang mga muka. Indikasyon ito na may relasyon talaga si Mevi at Jamie. May isa pang larawan na si Jamie naman ay nakatalikod at tila naglalakad. Isang ebidensya na nagkikita talaga ang dalawa. Agad na hinanap ng mga pulis ang lalaki. Nagpunta ang mga ito sa apartment ni Jamie pero wala siya doon. At makalipas lamang ang isang oras, dinakip ng mga pulis si Jamie kasama ang kanyang asawa at anak sa isang high-speed train. Papunta sana noon si Jamie at ang kanyang pamilya sa China. Magkasamang dinala ng mga pulis sina Jamie at Anne sa police station para questioning. Ayon sa salaysay ni Jamie, wala siyang kinalaman sa pagkamatay ni Mevi. Naniniwala daw siya na si Mevi mismo ang tumapos sa sarili nitong buhay. Pero hindi naman naniniwala ang mga pulis sa sinabi ni Jamie. Dahil nga sa resulta na lumabas sa autopsy. Kaya naman kinasuhan si Jamie ng murder at ikinulong. Kinasuhan naman ang kanyang asawa na si Anne ng suspicion of assisting an offender. Pero ng araw na iyon ay nakapagpiyansa din agad si Anne at pansamantalang nakalaya. Lumabas sa investigasyon na sa maikling panahon, nakarating na pala sa China ang mag-asawang Jamie at Anne. Pero kailangan nilang bumalik ng Hong Kong dahil sa mga naiwan nilang negosyo. Kasabay nito, natanggap naman ng pamilya ni Mevi sa Indonesia ang nangyari sa kanya. Gulat na gulat at hindi makapaniwala ang pamilya ni Mevi sa kanyang sinapit. Ayon sa nanay ni Mevi na si Manisem, hindi siya naniniwalang tinapos ng kanyang anak ang sarili nitong buhay. Wala umanong rason iyon para gawin ng biktima dahil mahal na mahal niya ang kanyang mga anak at pamilya. Ay naman sa tatay ni Mevi na si Saring, mabait at magalang ang kanyang anak. At bago nga ang krimen, tumawag sa kanila si Mevi at masayang binalita na siya ay uuwi. Kaya hindi siya naniniwala at walang dahilan para kitilin ng kanyang anak ang sarili nitong buhay. Nagsalita din ang kapatid ni Mevi na si Budi. Sinabi niya na walang nababanggit si Mevi sa kanilang pamilya tungkol sa boyfriend niyang si Jamie. At hiling nga nila ay sana mabigyan ng hustisya ang kanyang kapatid kahit na mahirap lamang sila. November 3, 2024 nang nauwi na sa Indonesia ang labi ni Mevi sa kanyang pamilya. Dinala naman ng mga pulis si Jamie sa Waterbay Fall para sa reenactment ng krimen. November 4, 2024 nang dumalo si Jamie sa kanyang hearing. Katakataka na hindi siya naghain ng guilty o not guilty plea. Hindi din humiling ang kanyang abogado para siya ay makapagpiyansa. Sinabi naman ng prosecution na kung talagang walang kinalaman si Jamie sa pagkamatay ni Mevi, bakit hindi niya nireport sa mga pulis ang nangyari. Dagdag pa ng prosecution, plano talaga ni Jamie na itago ang krimen dahil binalak pa niyang tumakas papuntang China. Ang gusto nga ng prosecution, ang pinakamataas na parusa ang ibigay para sa lalaki. Sa isang parke naman, nagtipon-tipon ang ibang domestic helper para manawagan ng hustisya para kay Mevi. Ayon sa kanila, naaabuso na nga ang mga domestic helper tapos papatayin pa. Sinubukan naman ng mga reporter na hingin ang salaysay ng asawa ng akusado na si Anne pero hindi sila pinagbuksan ng pinto nito. Maging ang pamilya ni Jamie sa UK ay tikom ang bibig nang sila ay tanungin. Sa ngayon, nakakulong pa din si Jamie sa Hong Kong at nakatakda ang kanyang trial sa January 2025. Kapag napatunayang guilty si Jamie sa pagpatay kay Mevi, maaari siyang hatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Sa inyong palagay, bakit kaya sa Waterbay Falls nagkita sina Mevi at Jamie?
May intensyon na ba kaya talaga si Jamie na gumawa ng krimen kaya dun niya dinala si Mevy? Ito ba ang unang pagkakataon na nakarinig kayo ng isang kasambahay na pinaslang sa kanyang bansang pinagtatrabahuhan ng kanyang naging boyfriend? May alam ka bang kwento na Pinay naman ang naging biktima pero ganito rin ang mga pangyayari? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!